with me as I change my dressing. So, we need 2 of this. Isa para panglinis, isa para pang tuyo. Then we need dalawa. Two of this as well. And 2 of these. So, lahat ng supplies ko is galing sa kidney clinic. Silang nagbibigay lahat. I use this one, which is your regular saline. Sodium chloride. May basurahan ako sa tabi. I use this one instead of the Decidin kasi ito, I'm not allergic. This one I'm allergic. Or I have allergic reaction. Masyadong makati. There you go. Let that soak up. And then let's bring her out. There, it's out. Let's remove. Sabi ng doktor ko, I could leave this open. Ang problema lang, I feel like may infect lalo if I leave it open. I don't want it to get infected. Kaya lang, pag laging nababalutan, maraming naiiwan na kabkab. Hindi, yung glue nung dressing naiiwan sa skin. Kung mapapansin nyo ito, yan, yung nakapaikot na, kasi nga, nagkaroon ako ng allergic reaction dun sa ibang dressing. Ito. Nagkaroon ako ng allergic reaction. Yung adhesive dun sa gilid is dumikit. So, nagkuhan nga yun eh. Namula. Tapos nagsimula na kaya yan. Madaming adhesive na naiiwan. Tapos maraming kapkap. Kasi linisan ko yung gitna. So ideally, you have to clean it. Sabi nila every day. Pag nag-shower ka, kaya lang trinangkaso kasi ako this weekend. Kaya, tinamad akong mag-shower. Try natin alisin yung
dry na skin. Nakakapit yung maigi. Kung kayo, kunyari nagkaganito din kayo, can you give me tips? Hindi ba nag-i-infect pag iniiwan yung bukas? Kasi sabi ng doktor ko, iwan kong bukas. Pero natatakot ako na iwan bukas. So, this is antibiotics. What is it? Treatment for skin infection, prevention of infection and minor cuts and wounds. Antibiotic. So, konti lang. Kasi wala naman akong sugat. It's not open wound. Pero, I always leave some there. Just in case, habang naglilinis ako, is may bacteria na pumasok. And now, I always put this kasi kung papansin nyo, nag-i-indent na sa skin ko itong kaya I try to prevent it by putting that. Now, hi, last ko ito. So, I have to ask yung clinic na bigyan ako ng supply. Otherwise, pupunta ako bukas sa doktor. May monthly check-up ako dun sa nephrologist ko. Tamang-tama. Hihingi ako ng... So, lahat ng supplies. Ultimo ito. Itong bandage na to. Sila ang nag-deliver. Yes, I don't... Shit. Pati TikTok. Ay, hindi na pwede. Ay. TikTok kasi, TikTok. I forgot. To redo. TikTok, nakalimutan ko tuloy. Meron pa sa ibabaw. Basolyo. Apply again. Kasi napunta na dun sa kalimutan ko. So, ito ang nakalimutan ko. Hindi pwede siya ang direct na skin. So, wala na ako nito. This was my last one. Nasayang. I have this one. It's not the most ideal. Kaso, it's better than this one.
Kasi ito, this is for hypoallergenic as well. Ito, for here, supposedly. Pero, dahil wala tayo, noon, we'll use this. Then we'll change it tomorrow. Yeah. Kasi ayoko yun na naka-direct sa plastic. Kasi pag nag-direct sa plastic, pinapawisan. So pag pinawisan siya, pumupunta dun sa sugat. There you go. And then, use this one to press ito. There. Bakit ko press yung sa dulo? Dito. Kasi kung minsan, nahihila ko ito. Pag nahila ko ito at hindi nakapress dito, yung skin ko, nabubinat, nahuhuli. Para akong buntis. Kasi, there's 1 liter ng solution sa tiyan ko. So, the whole day, may 1 liter ng solution sa peritoneum ko. Pali nagdadialysis ako habang ganyan. Tapos, after 7 hours, i-flush ko, tapos maglalagay ulit. Kaya lagi akong buntis. So, that's it. Yun lang ang gagawin ko dito. Maybe I should put this as well. So, oo, swerte ako kasi lahat ng supply ko, bigay lahat ng dialysis clinic. Hindi ako ang bumibili. Supply lahat siya. Sinusupply nila lahat. Kasi, there you go. Kasi, ang healthcare sa Canada, bayad ng government. Tapos, buong araw, ito, nakabelt ako. May belt akong suot-suot. Dito nakapasok ito. Tapos ito. Tapos, yan lang. Andyan. Tapos, tatakpan ng pantalon. Tapos, meron din dito. Mahirap ang buhay ng dialysis patient. It's not ideal, pero I am still blessed kasi alam ko kung sa Pilipinas ako nagkasakit ng ganito, magastos, meron nga akong support ng family and friends. Meron din naman dito kasi supportive yung husband ko. Tapos yung mga kaibigan ko. Kaya lang, yun nga, wala yung parents ko dito. Mas may spoil ako sa Pilipinas. Kaso, magastos. And we're not financially able to pay for it kung nasa Pilipinas ako. Kaya, through all this, alam ko, masakit. I mean, little sacrifices. But I'm still blessed kasi sa Canada, sagot lahat ng government, ng healthcare, yung care sa akin. So, I just have to think of staying alive, focusing on my family, and then doing this. Added na trabaho sa buhay ko, pero better than being sick, better than being dead. Yun lang. That's it, Pansit.